Ayan. Sige. Yung topic ko po ngayon, maaaring isipin nyo, part ba siya ng ng Christmas story? Kasi hindi kumbaga, madalas pag sinabing Christmas story, ang naiisip natin si Mary and Joseph, o kaya naman yung mga wise men, o kaya yun naman yung mga shepherd. 'Di ba? Yun yung mga madalas na nasa isip natin tuwing iniisip natin yung yung nativity scene na tinatawag o Christmas story. Pero sa gabing to, may pag-uusapan tayo na na Bible character na umpisa pa lang alam na nila na darating ang Panginoon, 'di ba? Umpisa pa lang alam na nilang may darating na tagapagligtas. Ito mga Bible character na to, tinatawag nga silang unsung hero eh. Kasi sila yung yung nung nalaman nila na may darating na Messiah, nung may mensahe sa kanila, na darating yung Messiah, hindi sila nagulumihanan, hindi sila nagtanong, o hindi sila parang nag-isip, bakit ganun, ganyan. Pero sila yung nung sinabing may darating na Messiah, naging excited sila at naghintay sila hanggang sa ma-meet nila to, di ba? Sa buong mensahe natin sa gabing to, ang pag-uusapan natin ay dalawang mahalagang Bible character sa Bible. Ang pangalan nila ay si Simeon at si Anna. Okay, kaya ang title po ng message natin ngayon ay, ayan, Our Christmas Consolation. Or, yan, yung may subtitle siya, pero nasa ibabaw siya. Yun, Waiting for Jesus, di ba? Madalas po, pag may mga party, may mga raffle, di ba may laging consolation prize. Di ba? Ano daw yung pag sinabing consolation prize, kumbaga, para naman hindi sila umuwing luhaan. Kaya bibigyan natin ng consolation prize. Di ba? Kaya parang ganun yung term ng consolation. Pero this time, pag-aaralan natin ng mas malalim yung meaning ng consolation. At anong kahalagahan nito sa pagdiriwang natin ng Pasko. Sabi nga dito sa second slide natin, ayan, sabi dito, what we are living through now is a new cycle of collective dismay. Ayan. O sige, explain. May libreng lugaw sa huling simbang gabi. Pag na-explain nyo. Ngayon, di ba? Sabi dito, what we are living through now is a new cycle of collective dismay. Ito po ay sinulat ng isang kilalang Christian author sa New York Times. Itong phrase na to. Na sinasabi nga at naisulat po to right after the pandemic. So, hindi naman right after, during pandemic, 2021, mga ganyan. Pag sinabing sabi nga dyan, yung sinasabi nga na collective dismay, ang sinasabi nga din, yung mundo, punong-puno na ng mga chaos, punong-puno na ng mga ng mga depression, punong-puno na ng mga distress. Ganon. Kumbaga, kahit saan ka tumingin, may kita mo, ang daming mga problema ng mundo. Diba? Kumbaga, etong panahon natin, hindi mo na masasabi na kumbaga, pwede sabihin natin, nare-restore yung humanity. Pero at the same time, while looking, di ba, sa mundo, may kita natin na kumbaga, parang kahit saan ka tumingin, madidismaya ka. Kahit saan ka tumingin, kumbaga, mapapagod ka. Di ba? Pumunta ka sa Facebook, may kita mo doon lahat ng klase ng mga end time headlines. Di ba? Ginagawa tayong watchful. Pero kung hindi ka naman mabantay sa mga end time headlines, pumunta ka sa Facebook, pumunta ka sa Instagram, sa Twitter. Ay, ano nang pangalan ng Twitter ngayon? X, ayun, X. 'Di ba? O kung ano pa mang social media site, may kita nyo yung mga tao una pagod, 'di ba? Pangalawa, malungkot. 'Di ba? Pangatlo, kahit saan, wala nang kumbaga wala nang safe place sa sa social media, 'di ba? Alam niyo, pagdating sa social media, mas mahilig ako mag-Instagram kaysa mag-Facebook o kaya kaya nga kahit mag-Messenger kasi na toxican ako sa Facebook na kahit saan anong balita. At least pag sa Instagram, panay pictures lang, panay mga ulap-ulap lang yung makikita ko, okay na ako doon, di ba? Ganun. Pero pag sa Facebook, ang daming kung ano-anong klaseng balita yung nakikita natin, di ba? Na ibig sabihin nito, yung mundo natin ngayon, hindi matapos-tapos. Pag sinabing cycle, 'di ba, paulit-ulit, hindi matatapos yung mga yung mga depression, yung mga dismay at kung ano mang mga chaos sa mundong 'to. Ibig sabihin paulit-ulit na lang siya, 'di ba? Kaya
Ngayon, in times na mga nandito tayo sa mga gantong mga panahon, di ba? Dapat malaman natin na merong comfort yung salita ng Diyos, di ba? Merong kumbaga bibigay sa atin ang word of God na mga encouragement para mas mamuhay pa tayo sa last days, di ba? Kaya dito nga po, ayan, sabi dito sa next slide natin, in the birth narrative about Jesus, we meet Simeon and Anna who were waiting for consolation. Their context talks about the biblical theme of consolation, comfort in the wake or of loss or disappointment. Meaning po, 'di ba, na sila si Anna at Simeon, hindi nabanggit masyado yung kay Simeon pero yung kay Anna, 'di ba? Nabanggit na in a short term of marriage, in a 7 years of marriage ni Anna, unfortunately, na-widow agad siya, nabalo agad siya. At dahil nabalo siya, 'di ba, ang nangyari sa kanya ay nanirahan siya sa templo para mag-pray at mag-fast, 'di ba? Ganun na yung naging buhay niya. Kumbaga, kinonvert niya yung lungkot, yung pain, yung disappointment nung loss niya, 'di ba, into something significant. 'Di ba? Ganun yung nangyari kay Anna, 'di ba? Same thing dito. Same thing sa atin, 'di ba? Na while we are living right now sa mundong 'to, 'di ba? Dapat matuto tayo o kailangan matuto tayo maghintay, 'di ba? Doon sa great prize o great reward na binigay sa atin ng Panginoon, 'di ba? So sa mga susunod na slide po, mabilis lang po 'to actually. Sa mga susunod na slide, pag-aaralan natin ano ba tong reward na hinihintay natin? Ano ba tong consolation na hinihintay natin? Ba't kailangan pa natin maghintay? Kasi nakakapagod na 'di ba? Kumbaga iisipin nyo, nakakapagod na ganto, ganyan. Minsan sa gabi mag-iisip ka ng mga bagay-bagay. Kumbaga kung iisipin mo yung cycle ng mundo, yung cycle ng buhay natin, nakakapagod. 'Di ba? Ngayon, ano yung magiging encouragement sa atin para magpatuloy until such time ma-meet natin o malaman natin yung great reward ng Diyos, 'di ba? Sabi din nga dito, Simeon and Anna are two well-worn example of people who are patiently waiting. Both of these godly saints immediately recognize Jesus' identity as the Messiah and give us a picture of godly expectation in an environment ripe with human expectations. Ayan. Si Simeon and Anna po, sinasabi ng Bible na matatanda na sila. Matatanda na ng mga Bible character to na they are patiently waiting na dumating, 'di ba, yung Messiah. At sabi nga ganon, yung pagpipicture out sa kanila is hindi siya yung naghihintay ng wala lang. 'Di ba? Hindi sila yung sinabi dun sa Bible na naghintay, na nakatunganga, tapos nung nalaman nilang may Messiah, yehey, tapos na. 'Di ba? Kundi nandun sa kanila yung godly expectation na despite of kumbaga yung environment nila, hindi naniniwala sa pagdating ng Messiah, nagstay sila na maniwala, 'di ba? Na may savior, na may tagapagligtas na darating sa Israel. Ayun, 'di ba? Sabi nga dito, next. Yan. Pag-aralan natin ng magkahiwalay si Simeon at si Anna. Okay, sabi dito, Simeon was certain he would see the Messiah before he died. We don't know how surprised he was to discover the Savior as a baby in Mary's arm, but we do know that he recognized Jesus and praised God for his faithfulness. When Simeon saw the baby, he considered his life complete. Diba? Sabing ganon kasi ang propesya kay Simeon, hindi siya mamamatay hangga't di niya na-meet yung Messiah. Diba? Ayun yung naging propesya kay Simeon, diba? At nung na-meet niya, nung nakita niya, nung nalaman niya na si Mary, dala-dala yung si baby Jesus sa temple, diba? Ang sabi niya, 'di ba? Nagpasalamat siya sa faithfulness ng Diyos na binasa natin kanina, 'di ba? At nalaman natin na kinonsider na ni Simeon na kumpleto na yung buhay niya. 'Di ba? Katulad ni Simeon, 'di ba? Habang naghihintay tayo sa Diyos, naghihintay tayo sa pagbalik ni Lord para sa atin, 'di ba? Are we considering our life complete na dahil nakilala natin si Jesus bilang Diyos sa tagapagligtas? Pwede natin sabihin na ako po, opo. Ganon. Lalo na kung bago ka, sabi mo, my life is complete sa'yo, Lord, di ba? Ganon yung naiisip. Pero habang tumatagal
tayo nang tumatagal na naghihintay sa pagdating ni Lord, di ba? Are we still, kumbaga, nandun pa rin ba yung feeling? Yes. Ayun, andun pa rin ba yung feeling sa atin na si Jesus pa rin yung kumukompleto sa atin? Di ba? Madalas iniisip natin ay yung mga, example, pag mga 5 years and above ka na, o mga 7 years and above ka na kay Lord, o kahit 3 years and above ka na, minsan akala natin routinary in nature na lang yung mga pagsisimba natin, pagbabasa natin ng Bible, pagde-devotion natin, di ba? Pero ngayon, di ba, let's evaluate yung mga buhay natin, di ba? Si Jesus pa rin ba yung kumukompleto sa buhay natin? Di ba? O kumbaga, ang fulfillment na natin, ang goal na natin, nakafocus sa mga dreams, ambitions, at other purposes natin sa buhay. Di ba? Nakafocus pa rin ba tayo kay Lord o nakafocus na tayo dun sa mga bagay na nakasakit sa atin from the past? Di ba? Ayun yung kailangan nating i-assess kasi habang tumatagal, ang hirap maghintay. Ako po mainipin talaga akong tao. Hindi ko kaya nung pinapila nga kami nung YA ba 'yun? Yung pila pinakapasensyoso sa pinakahindi. Sa dulo na ako kasi hindi ako magaling maghintay. Mabilis ako mainip. Pag nakita ko may pila, ay sige, hindi na ako bibili. Ganun ako. Hindi ako pipila ng sobrang haba para kung ano-anong mangyari, di ba? Kasi mabilis ako ma-board sa pila pag walang ginagawa. Ganon. Parang kaya hindi ako pasensyosong tao. Di ba? Pero tayo ba, pasensyoso tayo sa paghihintay, sa pagbabalik ni Lord? O napapagod ka na maghintay, na nakakapagod na, tagal-tagal naman. Paulit-ulitan lang sinasabing darating si Lord, kailan ba? Di ba? Ibig sabihin, kung ganun tayo mag-isip, ibig sabihin, baka hindi na kasi si Lord, hindi na si Jesus yung kumukompleto sa atin. Kaya kailangan sa oras na to, di ba, let's re-evaluate ourselves. Di ba? Na sa buhay mo ba, si Jesus pa rin yung kumukompleto? O si Jesus, na lang siya? Kumbaga, na lang siya, nag-fill na lang siya dun sa mga gap na kailangan mo siya. Di ba? Dapat po kung yung puso natin puzzle, kung puzzle siya, hindi siya piece lang ng puso natin. Kumbaga, isang piece lang ng puzzle. Hindi ganun si Jesus. Dapat si Jesus mismo yung nagmamay-ari ng puso natin. Hindi siya part lang, hindi siya isang slice lang ng pizza, kundi completely si Jesus yung puso natin, di ba? Nung mga bago tayo, iniisip natin, Lord, ikaw yung buhay namin, ikaw yung kumukompleto sa amin. Hanggang ngayon ba, yun pa rin yung nasa isip natin? Na si Lord pa rin yung kumukompleto sa atin, di ba? Let's think about it, di ba? Na ang buhay ba natin nakatuon pa rin, di ba? Ngayong Pasko, di ba? Kumbaga, yun yung maging evaluation natin na Lord, this Christmas, parang gusto ko, ipanganak ulit si Jesus sa akin para maramdaman ko na, Lord, ikaw, para maranasan ko ulit na ikaw yung kumukumpleto sa akin. Dapat si Lord, hindi siya feeling lang sa atin. Hindi dapat siya, para lang maramdaman. Hindi siya feeling. Dapat si Lord, experience siya. Talagang maranasan natin yung pagkilos niya hanggang sa dumating yung time na tino-turn around na ni Lord o binabago na ng binabago ni Lord yung buhay natin. On the other hand, sa buhay naman ni Anna, sabi dito, Anna's brief marriage had ended in widowhood and she had spent the remainder of her 84 and more years serving as a prophetess. Anna overheard Simeon's prophecy and immediately added her own excited word of praise for the Savior. Si Anna daw po, sabi ng mga Bible scholar, hindi lang siya propeta. Di ba? Alam natin sa Bible, bihira tayo makakita ng babaeng propeta eh. Di ba? Pero si Anna, di ba, binanggit dun sa nativity scene, dun sa birth of Jesus, hanggang dun sa may baby Jesus tayo, di ba? Binanggit na si Anna bilang propeta. Ay, ibig sabihin, napakahalaga nung role niya dun sa birth ni Jesus, di ba? Ayun, sinasabi ng mga Bible scholar na si Anna daw, hindi lang siya propeta, kundi may term dun nakalimutan ko lang yung term, hindi lang nga lang propeta, prophetess. Wait lang, andito yon. Nandito sa notes.
Yan. Anyway, hindi lang siya propeta, pero yung term na yon sinasabi na sila yung mga yung mga religious people na nagko-convert ng isang tao from one principle to another principle, to one religion to another religion. Parang ayun yung yung term na yon. I-chat ko na lang pag nalaman ko na prophetalizer, something na gano'n. Ayun, ganun yung ganun yung explanation kay Ana. Ibig sabihin, nung time na dinedicate na ni Ana yung buhay niya, after nung maging widow siya o maging balo siya, 'di ba? Ayun na yung naging buhay niya, yung maghintay sa Messiah at i-declare yung Messiah sa mga tao, 'di ba? Sabi nga sa next slide, Anna discovered that God can make every season of life meaningful and useful. The long years of widowhood were also effective years of worship and service, 'di ba? Anong matututunan natin sa buhay ni Anna? Si Anna, habang nag-e-expect siya sa pagdating ng Messiah, habang nag-e-expect siya sa birth of Jesus, 'di ba? Ang sabi dito, she used it as an effective years of worship and service. Ginamit niya 'yon para magpuri sa Panginoon, para maglingkod sa Panginoon until such time na ma-meet niya yung Messiah. 'Di ba? Na nawa tayo, 'di ba? Matagpuan tayo ng Panginoon na gumagawa pa rin para sa kanya hanggang sa muli niyang pagdating. 'Di ba? Ikaw ba tayo ba dedicated pa rin hanggang ngayon na Lord, hanggang sa makita ka namin ng mukhaan maglilingkod ako sa iyo. Hanggang sa makita ka namin ng mukhaan magpupuri ako sa iyo. 'Di ba? O ngayon napapagod ka na magpuri kasi ang tagal-tagal natin, ang dami nating mga oras na ginugugol sa pagpupuri. 'Di ba? O may mga pagkakataon ba na napapagod na tayo maglingkod kasi hindi naman natin alam kung nagiging effective pa ba tayo sa mga paglilingkod natin. Di ba? Naalala ko lang po, sabing ganon, may term na kung sobrang naaalala na pag every time na example, gusto mo na mag-give up, naaalala ko yung word na yon. Yung word na magiging eyewitness. Kumbaga yung matagpuan mo, yung mga bagay na kayang gawin ni Lord sa mga buhay natin. May term po, ewan ko kung alam nyo to, pero may term sa mundo, ang tawag nila FOMO. Alam nyo ba yung FOMO? Ayun. Yung mga Gen Z ngayon, may tawag silang FOMO. 'Di ba? Yung parang ayaw nilang maiwan sa uy, join ako diyan, ayoko ma-FOMO. Ang ibig sabihin ng FOMO, fear of missing out. Ayaw nilang, dati nung panahon namin, OP lang yun eh. Ayaw namin ma-OP. Ngayon, iba na yung term nila. FOMO, starves, gusto ko mag-starves, gutom ka, gano'n. Ayun, di ba? Kumbaga, ayaw nila ma-miss out, ayaw ng mga kabataan ngayon ma-left out, di ba? Na ganun din sana tayo, di ba? Na pagdating sa glory ni Lord, pagdating sa sabi ko nga, Lord, ayun yung gusto kong ibalik mo sa akin. Nung nakaraan, nagpe-pray ako, nagbabrowse ako ng Facebook. Tapos, nagbabrowse ako, tapos pumunta ako sa page ng Sendalite, ng Putatan. Tapos sabi ko, Lord, ang pinag-pray ko ngayon, ibalik mo sa akin yung excitement na, alam mo yung ayokong ma-miss out tong mga nangyayaring to. Kasi sayang yung mga ibababa mo sa amin. Parang hanggang ngayon, yun yung pinapanalangin ko na, Lord, kailangan mabalik sa akin yung excitement. Again po, baka lang po i-judge nyo ako, okay? Hindi po ako nagsasalita dito na kumbaga inayos na ni Lord, ganyan. Sige, kasi baka isipin nyo, anong kakapal ng mukha nyo magsalita dyan? Okay? Nagsasalita ako dito na hinahayag ni Lord yung mensahe niya, na hindi ko naman po ito mensahe. Ibig sabihin, sabay-sabay po tayong babaguhin ni Lord as we hear His voice, di ba? Na yun nga po, na kumbaga sa atin, nandun pa rin ba yung excitement na sana maka-attend ako nito, na magawa ko to. Kasi ang dami kong nami-miss out, di ba? Yung mga yung ganong excitement na ibalik sana sa atin, di ba, ng Panginoon yon. Kasi, ayun nga po habang tumatagal, di ba, ba't ko po sinasabing ang dalas ko sabihin ngayon na yung tumatagal, tayong matatagal. Kasi madalas po, tayong matagal, yung mga pagod na. 'Di ba? Yung parang ayaw mo na.
Yun, kahit nga yung mga kanta sa Facebook, di ba? Yung mga, ayaw mo na, ayoko na, pagod na, ganon. Parang ganon na lang, di ba? Yung parang, tayo nakaka-experience ng, ng sobrang exhaustion and burned out, di ba? Nababurn out tayo, di ba? Pero tandaan natin na, katulad ng sinabi ni Pastor Dan kagabi, na walang-wala yung mga pagod natin sa mundong to, knowing kung ano yung ginawa ni Jesus sa cross. At tandaan din natin na walang-wala yung pagod. Kumbaga itong mga pagod sa mundong to, knowing kung ano yung future natin. Di ba? Ayun pa rin dapat yung encouragement sa atin. Sabi po sa next slide. Ayan. Anna and Simeon, yan, dedicated their lives to God and were rewarded in ways we can only fully appreciate if we are willing to live the same way. Di ba? Na nalaman nila kumbaga na-rewardan sila. Bakit? Kasi naging tapat sila. 'Di ba? Ayun yung pinaka word na pwede natin i-explain kay Simeon at kay Anna. Naging tapat sila pareho. 'Di ba? Isipin mo in their golden age, pa-sunset na yung buhay nila, 'di ba? Pero 'di ba, makikita natin na naghintay sila sa Mesaya, 'di ba? Kaya tandaan natin na may ganap o may mangyayari sa mga buhay ng mga taong naghihintay. 'Di ba? Kaya kailangan matutunan natin 'to na pag Pasko, ang dapat ang nare-refresh sa atin yung mas nagiging eager tayo na hintayin si Lord. Mas nagiging tayo, parang nagiging totoo sa atin na we wait patiently upon the Lord. Di ba? Bakit? Kasi dapat naaalala natin ngayong Pasko na si Jesus dumating. At si Jesus hindi lang siya dumating, hindi lang doon natapos, darating ulit siya. Di ba? Na even yung that or yung kama sa Bible, pangyayarihin ni Lord yun. Kaya dapat hindi tayo mapagod maghintay. Di ba? Ngayon sa paghihintay natin, ano yung makukuha natin while we are waiting for God? Sabihin mo, para namang wala, ang nonsense naman maghintay na. Di ba? Parang wala nang nangyayari. Parang, ano pa bang hinihintay ko? Ganon. Yung mga yung mga tao nga sa mundo, pag example nga, matry mo lang mag-share sa mga tao sa mundo, sa mga professional. 'Yon. Lagi nilang sinasabi na kasi parang ang dami namang ang hirap mag-church kasi hindi mo naman alam ano yung mga bagay na makukuha mo diyan. Parang ganun. Parang feeling ng mga tao sa mundo, pag nag-church sila, church is getting something from them, pero wala silang nakukuha in return. Parang ganun. Lalo na ngayon, yung mga kumakalat sa social media na mga paninira about sa church, 'di ba? Parang ganun yung nangyayari. Then makikita mo pa yung mga taong lumalabas ng church at kung ano-ano yung mga sinasabi, 'di ba? Pero tayo, 'di ba, dapat manatili tayo na naniniwala na hindi tayo nandito para sa tao, hindi tayo nandito para sa mga sa mga something na makukuha natin. Andito tayo kasi may hinihintay tayong great prize. Andito tayo kasi meron tayong reward na hinihintay in the future. Ngayon, ano ba tong reward na sinasabi ko? Diba? Sabi nga dun sa verse, sa Luke 2:25, yan, sabi dito, this man was just and devout, waiting for the consolation of Israel. Diba? Si Simeon, binanggit siya na isa siyang deboto, at isa siyang kumbaga, just naman, diba? At naghihintay siya dun sa consolation. Kumbaga nailigtas yung Israel, di ba? Ayan. Ngayon, pag-aralan muna natin, ano ba yung word na consolation? Ano yung meaning ng word na consolation? Ayan. Sabing ganun ng dictionary, ang meaning ng word na consolation ay the comfort received by a person after a loss or disappointment. Ayan, di ba? Ayan yung meaning ng consolation. Kumbaga, in return dun sa mga pain, sa mga suffering, sa mga disappointment and loss mo, maibibigay na comfort sa'yo si Lord. Ayun yung sinasabi ditong meaning ng consolation. Ngayon, meron tayong mga certain na mga principle na pag-aaralan in relation dun sa sa consolation nga na ibibigay sa atin o comfort na ibibigay sa atin ni Lord. Okay? Sabi dito, una, ayan, sabi dito, consolation meets us in our powerlessness. Ayan, sabi dito, Simeon and Anna were both old. They were reaching the end of themselves, which is precisely when Christ shows up.
Yeah, malalaman natin na sa Bible, sinabi doon na matanda na si Simeon at si Ana. 'Di ba? Pero doon nag-show up si Lord. Doon nag-show up yung Messiah. Anong matututunan natin dito? Sabi dito, grace most often appears when we have no resources of our own to meet the need. Accepting the powerlessness of the moment has made more room to see God's hand in it. 'Di ba? Ang naalala ko lang po dito na when we are left with nothing, pag walang-wala na tayo, ayun yung pinaka-favorite kong isa sa mga favorite kong quote. Diba? When we are left with nothing, there is God. Diba? Pag alam mo yung parang walang-wala ka na lugmok ka na, hindi mo na alam yung gagawin mo. Diba? Alam natin merong Diyos. Nandun si Lord para i-help tayo. Andun si Lord, yung grace niya. Yung isa rin sa favorite kong verse, yung His grace is sufficient for us and made perfect in our weaknesses. Pag andun na ikaw wala ka ng resources, wala ka ng pagkukunan, wala kang kaibigan, wala ka ng kahit na anong bagay sa mundong to, nandun ka na sa hopeless scenario, nasa dulo ka na ng lubid, di ba? Pero alam natin na yung grace ni Lord, dun mag-a-appear. Di ba? Mag-a-appear yung grasya ng Diyos at mag-show up siya dun sa mga time na hindi natin ina-expect na mag-show up siya. Diba? May mga sitwasyon sa buhay natin na parang, akala natin hopeless na eh. Yung parang ang dami mong dark clouds. Ewan ko kung naranasan nyo na yun, pero may time sa buhay ko na naranasan ko na meron ng parang may dark clouds sa ulo mo, na yung everything sa paligid mo dark. Everything sa paligid mo parang edited na grayscale. Parang naranasan ko yung ganong senaryo dati. Nung time nga sa tatay ko, naglalakad ako sa Maynila, sa Sampaloc Street ba yun? Galing akong DSWD, umaambon. Tapos parang yung utak ko, ang cloudy na. Tapos hindi ko na napapansin yung paligid ko hanggang sa muntik ka na maaksidente, ganyan. Kasi nga, parang lost ka na. Ganon. Parang may mga ganong instance tayo, di ba? Pero, dun sa mga ganong moment, minimit tayo ni Lord. Diba? Doon sa mga moment na akala mo wala nang mangyayari, andun yung grace ni Lord. Imimit niya tayo doon. Diba? Minsan, kailangan maubos yung mga resources natin. Minsan, kailangan kumbaga, tanggalin sa atin ni Lord yung mga bagay-bagay sa buhay natin para malaman natin na siya lang yung kayang mag-meet nun sa buhay natin. Diba? Ayun kasi ayun yung, kumbaga, ganun kumikilos si Lord para malaman natin na nandito siya. Diba? Madalas tayo, may mga instance na, kumbaga may mga moments sa atin na wala ka nang kayang gawin. Nagawa mo na lahat. Diba? Lahat ng mga resources mo, nagawa mo na. Lahat ng kumbaga, work around para magawa mo to, nagawa mo na. Pero wala. Diba? Pero tandaan nyo, doon na yung time na mag-i-step in na si Lord. Diba? At pag nag-step in na si Lord, andun na yung grasya niya. At andun na yung comfort niya sa atin. Diba? Pangalawa, sabi dito, consolation is more about welcome than change. Luke introduced Simeon with a word that is normally translated as waiting. But it could also be rendered as ready to receive to oneself. Diba? The term express an eagerness to welcome. Ayan. Anong ibig sabihin nito? Diba? Na nakukuha natin yung comfort, yung consolation, and yung reward na nanggagaling kay Lord, di ba? Kung tayo mismo, wini-welcome natin yung pagkilos niya. Madalas tayo, naghihintay tayo ako naghihintay lang ako, magpapahinga lang ako, maghihintay ako na kumilos si Lord. Pero madalas, ako honestly, naging kasalanan ko to. Madalas, nangungusap na naman talaga si Lord sa atin. Di ba? Pero tayo, dahil parang na-enjoy na natin yung sitwasyon, hindi na tayo nakikinig. May mga instance na nasanay ka na kasing ganito yung sitwasyon mo, hayahay ka na, nasanay na tayo na parang wala tayong ministry, nasanay na tayo sa ganito. Kaya parang kahit na pakinggan natin, hindi na natin napapakinggan. Diba? Pero ano yung sabi kay Simeon? Sabi dito, next, intelligent listening meant that Simeon discerned the difference between his own impulse and the leading of God. It meant being willing to take in the difficult messages and not just what he wanted to hear. And it meant stepping out in obedience, acting on what he heard. Madalas po sa atin, ang nagiging kasalanan natin mga Kristiyano, pinapakinggan natin kung ano yung feeling natin convenient lang pakinggan.
'Di ba? Na kumbaga pag nagbasa tayo ng Bible, ang ikagrasp lang natin ay yung mga bagay na iko-comfort tayo. Pero how about yung mga bagay naman na kailangan natin mag-obey na kay Lord? Yung mga bagay na kailangan natin mag-go outside ng comfort zone natin nang sa ganon, mas kumilos si Lord sa atin. 'Di ba? Kumbaga gano'n na dapat tayo bilang Kristiyano, 'di ba? Kumbaga yun din yung prayer ko eh. Sabi ko, Lord, parang gusto ko makinig sa iyo. At the same time, gusto ko magkaroon ng action yung pakikinig ko. Madalas kasi sa atin, nakikinig lang tayo na may sinasabi si Lord sa atin. Umiiyak nga tayo eh, minsan. The Lord, sorry, ganto. Pero after a while, after natin umiyak, after natin makinig, Lord, susunod na ako. Then all of a sudden, paglabas natin ng church, nawawala na yung pagsunod natin. Wag po kayong mag-alala, lahat po tayo naman dumaan sa ganon, di ba? Na parang nakinig tayo, umiyak tayo dyan eh. Na bakas dyan yung luha mo, oh, di ba? Bakas dyan yung laway mo, yung pag-repent mo, di ba? Pero paglabas natin, wala nang bakas. Di ba? Wala nang bakas yung mga pagsunod natin. Tandaan natin na minsan, di ba, kailangan nating makinig at kailangan natin sumunod sa mga pakikinig na yon, di ba? Naalala ko lang din po, may isang libro, nung bago-bago ko, may isa akong librong natapos, yung How to Listen to God ni Charles Stanley. At isa sa nag-impact sa akin doon is yung pag nakikinig ka kay Lord, di ba, kailangan makinig kang mabuti. At minsan, pag hindi ka nakinig ng mabuti kay Lord, mangungusap siya sa mga circumstances natin. 'Di ba? Kumbaga isipin mo, ano yung mga ilang beses na kasi sinabi sa atin ni Lord tong bagay na to eh. Pero dahil di ka nakinig, ayan. Ayan yung ginawa ni Lord para at the end makinig ka naman. 'Di ba? Ayun naman yung ayun yung mga bagay na kumbaga kailangan natin isipin, 'di ba? Na ngayong Pasko, 'di ba? Ayun naman sana yung maging realization natin. 'Di ba? Magkaroon tayo ng evaluation, re-evaluation sa mga pakikinig natin. Are we truly listening to God? Opo. Welcome pa rin ba si Lord sa mga puso natin? Welcome pa rin ba si Lord? Yung message niya, welcome pa rin ba sa atin? Or it's something na parang pinapakinggan na lang natin pero hindi na nangyayari at nagaganap sa mga buhay natin? Isang bagay din na pinagpe-pray ko, sabi ko, Lord, tanggalin mo na sa akin yung spirit of religion. Sabi ko ganun. Sabi ko, nung mga nakaraan, actually, itong nakaraan lang, nung nasa Tagaytay nga ako, nandun kami sa may conference kami, sobrang bored ko. Kasi sobrang bored ko doon na wala ka kasing magawa, hindi ka pwedeng gumala nang wala kang kotse. Ganun yung ganun ka-exclusive yung lugar na pinuntahan namin. So nasa kwarto ka lang. Tapos ang mga kasama ko sa kwarto, 10 years yung gap sa akin. So wala akong makakwentuhan, wala akong makaanuhan. So nagstay ako doon sa may balcony nung room namin. Tapos nakatingin lang ako dun sa hindi Taal yun eh. Basta highlands siya, pero hindi siya Taal yung view dun. Tapos sabi ko, Lord, habang nakatingin ako dun, nagpe-pray lang ako, tapos sabi ko, Lord, tanggalin mo sa akin yung mga spirit ng religion na by January, kahit nga by December sabi ko ganun, parang mawala na tradisyon na lang. Bisa kasi to be honest, kumbaga kung ako magiging honest po sa inyo, ganun yung minsan na nararamdaman ko. Magsisimba ako, magtuturo nga ako ng Sunday school, hindi ko ramdam eh. Kasi parang sa part ko, tuturo ko na lang to para lang makaturo. Para lang mataguyod nga minsan. Ganun na lang yung nararamdaman ko. Magtuturo ako ng ayoko tumabi sa LG kasi ayoko mag-LG, wala ako sa wisyo. Ganun yung mindset ko pag nung mga nakaraan. Tapos parang magsisimba ako kasi parang dahil nakasanayan ko na magsimba. Sanay na po ako for 13 years of my life, hindi ako, parang bilang sa kamay yung absent ko sa church. Isang kamay nga lang eh. Yun lang yung bilang ng absent ko sa 13 years na Christian ako. Parang, ganun yung mindset ko na nagsisimba na lang ako kasi, kumbaga, nasanay na. Ganun. Nahihiya ako, minsan gigising ka sa umaga, ay, magsisimba pala ako ngayon. Pero wala na yung excitement kasi kumbaga religion na lang. 'Di ba? Ngayon, kumbaga sama-sama tayo ngayon, 'di ba? Naturuan ng Panginoon na hindi na tayo
kumbaga dumating tayo ulit sa point na, ano bang right term doon? Dumating ulit tayo sa point na nandun yung excitement natin na ma-meet ulit si Lord. Dumating nawa ulit tayo sa point na nakikinig tayo carefully sa boses, sa boses ng Diyos. Kasi minsan, nabibingi tayo sa mga nangyayari sa mundo. Nabibingi tayo kasi ito yung offer ng mundo eh. Ito yung kaya kanilang payamanin. Kaya kanila mararating mo na yung mga ambisyon mo. Mararating mo na yung mga bagay na komportable, 'di ba? Binibingi tayo nito, 'di ba? Ngayon tayo po ba handa, 'di ba, na iwan yung comfort ng mundo, 'di ba? Para to get ko yung comfort na kayang ibigay ni Lord. 'Di ba? Ngayon po ang challenge sa atin ni Lord sa gabing 'to, 'di ba? Na ngayong Pasko, 'di ba? Welcome pa rin ba si Lord sa mga puso natin? 'Di ba? Ngayong Pasko ba pinanganak pa ulit si Jesus sa mga puso natin na kung saan Lord, kumbaga pag nakita ko si Rex, si Juliet, 'di ba? Makikita ko na they still had been with Jesus. Kumbaga na-meet nila kumbaga na-meet nila si Jesus, 'di ba? Ayun, 'di ba? Kaya ayun yung ipanalangin natin sa gabing 'to. 'Di ba? Next po, sabi dito, consolation overturns our expectation. As Simeon gazed into the brand new eyes of the Ancient of Days, Christ for him went from being God with us to God with me. 'Di ba? From Emmanuel, God with us, ang naging realization ni Simeon, 'di ba? God with me. Andito na ang Diyos kasama ko, 'di ba? Ibig sabihin dito, 'di ba, comfort has no real meaning until general truth takes concrete personal dimension. Ano po ibig sabihin nito? Madalas po naghahanap tayo ng comfort kay Lord, pero feeling mo hindi mo mahanap yung comfort. 'Di ba? Hindi mo mahanap yung rest, hindi mo mahanap yung consolation sa harap ng Diyos. Bakit po? Kasi yung comfort ni Lord, it's too personal. Hindi po yung way ng pagko-comfort ni Lord kay Aaron yung same way ng pagko-comfort ni Lord kay Dimple. Hindi po ganon. Personal. Kasi nga po kilala tayo ng Diyos. Kilala ka ni Lord every single moment, every deepest secret, every little little na mga things about sa'yo alam ni Lord. Kaya ibig sabihin, pag kinomfort ka ni Lord, it's too personal din kung paano kayo ko-comfort ni Lord. Hindi siya magko-comfort na, sige, gagawin ko na lang sa'yo yung same way na pag-comfort ko kay ganito. Naging effective sa kanya Baka maging effective sa'yo. Hindi po. Personal kung paano tayo minimit ni Lord. In the same way, nung minit niya tayo dun sa day ng salvation natin, na too personal, too unique, same way din po ng pag-meet sa atin ni Lord. Di ba? Kumbaga sa regalo, pag nagregalo ako, sa inyong lahat, pwede po regaluhan ko kayo lahat ng ballpen. Pare-pareho, ballpen. Pare-pareho, sticky note. Diba? Pero pag si Lord nagregalo, personal yon. O si Kuya Paul, personal, bibigyan ko ng mixer. Bibigyan ko ng speaker. Ganun. Yung kakalabog yung bahay nila, hindi, joke lang. Ayun, di ba? Personal, pag nagregalo, kung ano yung pinakakailangan mo at that moment, ganun po si Lord mag-comfort. Ibig sabihin, hindi siya something na, kumbaga, more than what we expect, more than what we can imagine. Ganun po yung consolation ng Panginoon. Katulad na lang din ng pagkapanganak ni Jesus. Siguro ang iniisip ng mga tao noong time na yon, pag pinanganak yung Messiah, talagang sa castle, talagang papanganak ng hari, talagang engrande. Ganun yung mindset. Pero nagulat sila, yung Messiah pinanganak sa sabsaban, pinanganak as a baby. Di ba? It overturns yung expectations ng mga tao. Kaya tandaan natin si Lord, hindi siya kayang i-manage kung ano yung expectation mo sa kanya. Kasi pwede siya mag-go beyond dun sa kaya nating i-expect kay Lord, di ba? Sabi dito, we pin our hopes on answers more than on the one who answers. We can pray with very specific, singular responses in mind that we'll accept from God as adequate. When He doesn't respond according to our narrow guidelines, we despair.
Meanwhile, Christ arrived in our distress as wordlessly as a baby, bundled in a form we didn't see coming. Sabi nga dito, ayan, di ba? Sabi nga dito po, ayan, di ba na, madalas daw sa atin, di ba, pag hindi na-meet yung, yung expectation natin o yung alam natin na dapat ganito, nalulungkot agad tayo, nadi-disappoint agad tayo. Di ba? Pero si Jesus nga, di ba, ito, looking back sa pagkapanganak ni Jesus, di ba, na he comes, di ba, as distressed, as wordlessly as a baby, bundled in a form we didn't see coming, di ba? Pero ang nakakatuwa po, sabi dito, with everything stripped away, next po, Christ has made himself known in unforeseen ways through the very limitation we were striving to overcome. It turns out a baby is not just small, it's also precious and wonderful. Diba? Akala natin, ay, parang hindi naman ito yung in-expect ko kay Lord. Diba? Pero di natin alam, from that very moment, diba, God, kumbaga, nag-work siya unexpectedly. Diba? Nakatulad nung isang baby na pinanganak sa sabsaban, kaya palang magligtas ng ng buong mundo. Yung single drop ni Jesus na kumbaga dumaloy sa krus ng Kalbaryo, kaya magligtas ng kasalanan ng sanlibutan. 'Di ba? Yung 2 nails, 'di ba? Yung yung 2 nails at saka yung cross, 'di ba? Kaya pala tayong patawarin. 'Di ba? Very simple yet elegant, 'di ba? Very simple yet wonderful. Ang simple ng buhay ni Jesus, 'di ba? Sabi nga ni Pastor Dan kagabi, yung silent years na hindi binanggit sa Bible, nagpakatao pa si Jesus. 'Di ba? Yung pinanganak siya, very simple. 'Di ba? Pero nung para i-bear niya yung kasalanan ng mundo, very tragic. 'Di ba? Pinanganak siya ng simple, pero yung ending ni Jesus sa mundo naging tragic, yet, di ba? It fulfills yung yung purpose ng Diyos. It fulfills yung redemption ng bawat isa. Di ba? Ayun yung amazing dun sa grasya ng Diyos. Diba? Sabi dito, next po, consolation was not a gift or a talent, but a person. Jesus himself, the Son of God, who came to this earth to die for our sins and to introduce us to our Holy Creator. And the Holy Spirit who comes into our lives when we receive Jesus as our Lord and Savior is called the Comforter. In the midst of our many afflictions and pressures, as we walk by faith through this world of pain and difficulties, we who are Christ are continually comforted and consoled by the presence of the indwelling Holy Spirit. Yan. Katulad po ng sabi dito, to make this short, our greatest consolation is Jesus Christ Himself. Our greatest reward, our greatest comfort is Jesus Christ Himself. Okay po? Hindi po yung yung award na pag marami kang ministry, mas marami kang mapanalunan, maganda yung mansion mo sa langit. Hindi po yung yung tree of life, hindi yung maglakad ka sa gold, hindi yung kung ano-ano mga magagandang bagay sa langit. Yung pinaka-comfort o consolation natin. Hindi yung wala nang iyakan doon, wala nang gabi, wala nang pain, wala nang sakit. Hindi yon. Ang greatest reward natin ay yung makasama natin si Jesus. Bakit po? Kasi pag andun si Jesus, lahat yun magpa-follow. Anong gagawin mo sa mundo na walang sakit, walang gabi, pero wala naman si Jesus? Magva-vanish din yun kinalaunan. Pero si Jesus, our everlasting God, 'di ba? Our eternal God, 'di ba? Siya yung source kung bakit maganda yung langit. Si Jesus yung light ng langit, meaning siya yung sa kanya nanggagaling yung ganda ng kalangitan. 'Di ba? Kung sa kanya nanggagaling 'yon, ibig sabihin, sino dapat yung greatest comfort natin? Sino dapat yung consolation natin? Si Jesus lang. 'Di ba? Hindi tayo mako-comfort na sa langit mamimit ko na yung mga mahal ko sa buhay. Sa langit wala nang sakit, wala nang karamdaman. Ang comfort natin is, 'di ba? Sa dulo, tawag dito? Sa dulo ng finish line, sa dulo mamimit mo si Jesus. 'Di ba?
at the end ng journey, andun si Jesus, di ba? Sabihan ka, praise. Ayun. Sasabihin sa'yo ni Jesus sa dulo, di ba? Well done, good and faithful servant. Di ba? Ayun yung ayun yung finish line. Di ba? Ayun yung ending na, kumbaga, alam nating mahirap, pero ayun yung worth it. Dahil kung pag tinatanong ako ng mga office mate ko, bakit parang gano'n na lang yung parang yung pag-church ko, yung yung mga pag-attend ko. Kasi sila po, ilang beses ko na sila in-invite, sabihan ko ng mag-pray ka ng Christmas party, parang ganun sila. Wala. Ang hirap. Kasi ang nila is, kasi may mga kaibigan akong ganyan. So, tatanungin nila ako, bakit ka nag-i-stay? Hindi ko sinasabi sa kanila na, kasi nasanay na ako 13 years eh. Ang sinasabi ko sa kanila, worth it. Worth it lahat pag andito ka. Diba? Worth it lahat pag na kay Jesus ka. Diba? Kaya ayun dapat yung isipin natin. Diba? Sabi dito, next, yan. Jesus is the God of all consolation. Sa verse 3, yan, si Paul nga po, sa buong Bible, may verse yan, wait lang Yan, sa 2 Corinthians, ayun, di ba, Paul uses forms of the word consolations 10 times. He explained that this God of all consolation is the God who has known suffering from the inside in Jesus and who does provide comfort for all who are afflicted and empowers them to console others, 'di ba? Na si Jesus nga po, 'di ba, si Jesus nagpakatao siya katulad ng preaching kagabi, 'di ba? Nagpakatao si Jesus para maramdaman niya how a human being, 'di ba, paano sila mabuhay, ano yung emosyon nila, paano yung normal na buhay nila. Naramdaman ni Jesus yung distress, yung suffering, yung pain sa mundong to until nga sa cross, 'di ba? Ibig sabihin, 'di ba, He has the power to provide comfort and to console us. 'Di ba? Ayun po. Kaya tandaan po natin na si Jesus po, siya po yung God of all consolation. Sabi dito sa 2 Corinthians 4:17, yan, for our present troubles are small and won't last very long. Yet they produce for us a glory that vastly outweighs them and will last forever. 'Di ba? Tandaan niyo po, kumbaga, yung trouble sa mundong to, hindi naman po magtatagal. Isang bagay rin po na iniisip ko, netong taon din po, parang feeling ko, worst case ng spiritual na buhay ko tong taong to. Kasi may mga instance na gusto mo na talaga mag-give up, gusto mo na umalis. 'Di ba? Pero lagi kong iniisip na, kumbaga, yung mga suffering sa mundong to, hindi naman magtatagal na. 'Di ba? Parang hindi na magtatagal. Minsan nakakapagod na pag naghalo-halo yung trabaho, yung personal, yung mga kung ano-ano mga bagay, parang mapapagod ka na. Dumating nga po sa point na pag may mga i-share si pastor na kumbaga kausapin si ganito, hindi ko makausap. Ganon. Example, sa light group ko, sabihin, pwede mo bang kausapin si ganito? Hindi ko kayang kausapin. Kasi sa part ko, yung personal ko, ang bigat-bigat na, paano ko pa kakausapin to? Ayoko na magdagdag. Kaya pag example, may mga ikakwento, ganon, ayoko nang malaman. Kasi ang bigat-bigat na nung nararamdaman ko, pag nalaman ko pa yan, dadagdag lang. Kaya kahit Facebook, ayoko na, kasi ayoko nang malaman yung mga bagay-bagay na mas makakabigat pa sa parang feeling ko nung time na yon, di ba? Pero, naalala ko lang, ito yung pinaka-hope natin, di ba? Kumbaga, ang hope natin, hindi naman magtatagal ang lahat. Di ba? Kumbaga, may yung glory, nung blessed hope natin, darating siya. At alam natin na hindi mababaliwala lahat ng mga bagay sa mundong to. 'Di ba? Ang kailangan natin, we keep on going sa Panginoon. 'Di ba? Ayun, 'di ba? So to conclude, ayan. Sabi dito, ano yung kailangan nating gawin ngayong 'di ba? Alam na natin 'to na meron tayong great consolation, meron tayong great comfort kay Lord at meron tayong great reward kay Lord, 'di ba? 4 na W lang po. Alam, very basic nito sa ating mga Kristiyano, pero madalas nakakalimutan natin. 'Di ba? Una po, we need to wait.
Maghintay tayo. We wait patiently upon the Lord, di ba? Madalas po pag nakikita mo yung mga tao nagtatalikuran na, parang minsan parang sige, na lang din. Pero hindi, maghintay ka. Wait patiently upon the Lord. Great yung reward ng mga nananatili. Di ba? Maghintay ka, isipin mo pag naghintay ka parang walang ganon, maghintay ka pa rin. Si Lord hindi siya nang-go-ghost. 'Di ba? Kung tayo po nang-go-ghost o nag-go-ghost, 'di ba? Si Lord hindi siya nang-go-ghost, 'di ba? Imimit niya tayo in the most unexpected ways. Imimit niya tayo sa dulo. Tandaan niyo po, imimit tayo ni Lord sa dulo ng finish line. Pangalawa, we watch. 'Di ba? We need to watch and pray that we may be accountable, worthy to escape all these things that shall come to pass and to stand before the Son of Man. 'Di ba? Kailangan natin to watch and pray. Kailangan natin maging watchmen. 'Di ba? Kaya nga po yung mga pastor natin, minimake sure nila na updated tayo sa mga end time headlines para hindi tayo mapag-iwanan. 'Di ba? Kaya kailangan we need to watch. Pangatlo, we worship. While we wait, kailangan natin mag-worship. Bakit po? Kasi sa katulad ng sabi kagabi ni Pastor Dan, 'di ba, na sa langit, mag-worship tayo na mag-worship. Kung dito sa lupa, pagod na tayo mag-worship, napapagod ka mag-worship, baka hindi ka pang langit. Di ba? Kaya kailangan, di ba, maging lifestyle natin tong worship. Let our life itself, di ba, yung worship natin kay Lord. Hindi naman yung worship ay yung pag-awit lang, kundi yung buhay mo mismo, maging pagsamba sa Panginoon, di ba? Na naisin ni Lord na manahan sa mga buhay natin, na yung buhay natin nagiging haing buhay sa Panginoon, di ba? Ayun yung tunay na pagsamba. Ang pagsamba hindi lang sa mga pagkanta, hindi lang sa mga songs, di ba? Yung mga pagtaas ng boses sa mga chanting natin, di ba? Ang worship, it's something kumbaga, na kaya mong ibigay kay Lord every second of your life, di ba? Every minute, every second ng buhay natin. Talagang, you make sure, di ba, na yung buhay natin, di ba, is a living worship sa Panginoon. And lastly, we work. Di ba? Isang bagay nga po rin po sa we work, di ba? Don't grow weary in doing well, di ba? That in the proper season, we will reap what we sow if we faint not. Di ba? Kumbaga sa ating mga Kristiyano, di ba? Nawa magpatuloy lang tayo magtrabaho para sa Panginoon. Hindi naman tayo bayad, di ba? Pag tinatanong, ba't ka ba nag-outreach? Di ka naman bayad. Di ba? Ba't mo ginagawa yan? Hindi ka naman binabayaran dyan. Di piso nga wala tayong nakukuha. Pero alam niyo yung reward na alam natin na sa Panginoon, di ba, na hindi lang yung reward pero yung nakuha kasi natin kay Lord, yung joy, yung love, yung salvation na nakuha natin kay Lord, parang ina-outweigh niya yung mga paglilingkod na gagawin natin sa Panginoon. Kumbaga hindi kayang tumbasan nung mga paglalakad natin kung saan-saan, yung mga effort, yung mga time, yung mga services na ginagawa natin. Hindi nun kayang tumbasan yung ginawa ni Lord sa krus. Pero at the same time, yung mga services natin, hindi rin yan kayang tumbasan yung worth nung reward na makukuha natin or nung comfort na makukuha natin sa dulo. Ayun, di ba? Kaya, kaya habang nag-aaral tayo nga ng salita ng Diyos, di ba? Ngayon, nawa ay masama-sama tayo, 'di ba, na matutunan natin na hintayin ng Panginoon. 'Di ba? Na kumbaga hanggang dulo, 'di ba? Kumbaga pagdating sa langit, sabi nga ni Pastor Hem kanina, 'di ba? Tsaka kagabi din, pagdating sa langit, ayan din makakasama mo, 'di ba? Nanawa, 'di ba, pagdating sa langit, 'di ba? Kumbaga sama-sama tayo na maghihintay. 'Di ba? Bakit po kailangan individual yung paghihintay natin? Kasi hindi naman po tayo collective na kukunin ni Lord. Sabi nga sa atin, di ba, individual yung salvation. Kanya-kanya yung salvation. Kaya kailangan kanya-kanyang paghihintay. Di ba? Huwag tayong mainip sa pagdating ng Panginoon. Huwag tayong mainip kung feeling mo, kasi parang wala namang ginagawa si Lord sa buhay ko. Kasi parang wala namang gantong mga bagay sa buhay ko. Minsan kailangan natin mag-extra mile. Kailangan natin mag-extra work, di ba? Nang sa ganun kumilos si Lord sa mga buhay natin, di ba? Meron lang isang kanta dito. Sabi dito, ang title niya, While I Wait. Iba pa to dun sa susunod na kanta. While I Wait, si
Lincoln Brewster, sa ano siya sa Integrity Music ata siya. Ayun. Sabi dito sa lyrics niya, when I fall apart, you are my strength. Help me not forget, seeing every scar, you make me whole, you are my healer. You're faithful every day, your promises remain. Though I don't understand it, I will worship you in pain. You are God, you are worthy, you are with me all the way. Tapos sabi dito, parang while I wait, I will worship. Sabi ganun sa lyrics niya. While I wait, I will worship. Diba? Na while we are waiting, nawa, habang naghihintay tayo sa Panginoon, ang daming darating talaga. Diba? People come and go, diba? Sa ano nga po, sa 13 years ko ng Kristiyano, ang dami ko nang nakita mga taong nag-come and go sa church. Kahit sa buhay ko po, kumbaga isang nga sa naging ano ko nitong nakaraan, sa mga personal dealings ko, parang nahihirapan ako na, Lord, yung mga tao come and go na lang sa mga buhay, di ba? Parang wala bang kumbaga someone. Ayun, di ba? Ayun. Pero, ayun, di ba? Parang, yun, people come and go, pero si Lord nag-stay siya. Now, nawa maghintay tayo, di ba? Maghintay tayo sa pagdating ng Panginoon. Kasi si Lord, hindi naman siya aalis, o hindi siya yung, ay, ayoko na pala. Ganon. Tayo lang yung ganon, di ba? Tayo lang yung ganon na, ay, ayoko na, ganyan, ganyan. Ganon. Pero si Lord, nag-stay siya. Di ba? Tapos ito nga po, itong sunod na, dito nga, isa to sa mga favorite song ko actually. Parang this year, sabi nga dun sa ewan ko pang may Spotify kayo, yung top song sa Spotify. Isa to sa top songs ko. Kasi pa kada umaga, tuwing nasa angkas ako, pinapakinggan ko tong kantang to. Sabi dito, ayan, ang title nito, We Wait. Hindi siya related sa hindi siya ganun ka-related sa topic. Pero bakit ko sinabi, parang kinongclude sa kantang to? Madalas kasi, kaya tayo napapagod maghintay kay Lord kasi, kumbaga napapagod tayo maghintay sa prayer. May mga instance sa atin na parang, pag nag-pray tayo, feeling mo hindi naman kumikilos si Lord. Parang, Parang, paano ba to? Ba't sila parang ang taas na ng level nila, ikaw hindi pa? Pero tandaan natin, isang bagay din para makapaghintay tayo sa dulo, kailangan natin maghintay sa presensya ng Panginoon. Sabi dito sa lyrics, bago natin siya awitin later, sabi ito, we wait, we're not in a hurry. Oh, we need you, Lord. We wait, all our cares and worries we lay aside for you. Oh, how we long to see your face. Oh, how we long for your embrace. Na tuwing nananalangin tayo, tuwing lumalapit tayo sa Panginoon, nawa hindi tayo magmadali. Kasi alam nyo, pag hindi ka nagmamadali sa panalangin, alam mo natatagal ka hanggang dulo. Kasi pag nag-wait ka in the presence of God, pag nag-wait ka kumbaga dun sa altar, alam mo na kaya mo maghintay hanggang dulo. Diba? Kasi kumbaga nare-refresh yung soul mo, na nag-overflow ulit yung love ni Lord sa mga buhay natin tuwing nasa presence tayo ni Lord. Sabi dito sa next, yan, we wait, we're not afraid to tarry, we yearn for you, Lord. We wait for your mighty wind to carry us into your presence, Lord. And as we fill this house with praise, may your holy fire fill this place. Diba na, sa gabing to, total, sabi naman nila, Pastor, let this every, diba, simbang gabi maging revival night. Diba na, nawa sa gabing to, diba, na maranasan natin muli. Kumbaga yung pagkilos ni Lord sa mga buhay natin. Meron tayong ilang oras pa, diba, ilang minuto, to take time in the presence of God. And as we come, diba, to worship this evening, katagpuin nawa natin ang Panginoon, may you, kumbaga, worship God in the way na hindi mo na ulit siya na worship ng ganon. Diba? Alalahanin natin, paano mo tinataas yung kamay mo dati? Diba? Paano ka magpuri dati? Paano ka sumigaw kay Lord dati? Na ngayon, dahil nga feeling mo, you're all alone, feeling mo pagod ka na, hindi mo na magawa yung ganong, parang, yung ganong worship. Diba? Kumbaga, dati nahihiya ka eh. Ngayon, may we, as we worship, kung sa tingin mo, you really need the presence of God, go in the altar, diba? Total, di na natin siya ginagawa, diba? As we worship later, kung kailangan mo talaga ng presence ni Lord, go in the altar is open, diba? And the Lord is, kumbaga, waiting for us, diba?
madalas, we wait kay Lord, naghihintay tayo kay Lord, but right now, hindi na si Lord eh. Andito si Lord oh. Kumbaga, the Lord is here, di ba? In this very place. And what He wants for us, di ba? He is waiting, di ba? Si Lord, naghihintay na lang siya dito eh, na parang tayo lumapit. Para nang sa ganun, ma-build up ulit sa atin na yung paghihintay natin ma-restore. Na sa ganun, bumalik ulit sa atin yung godly expectation natin na kumbaga darating si Lord, maghihintay ako na kung saan ano ulit yung excitement natin. Doon ulit yung excitement natin na Lord, kasi naghihintay ka dyan, sige, lalapit ako sa iyo para bumalik ulit yung excitement ko. Nang sa ganun, parang nasa ganun, di ba? Nasa dulo, alam ko na makuha ko yung consolation, makuha ko yung comfort na nanggagaling sa iyo. Di ba? My dear brethren, walang ibang kayang gawing comfort yung mundong to kundi sa presensya lang ng Panginoon. Di ba? This year I've been in a lot of places, di ba? Kumbaga alam nyo na ang dami kong pinuntahan ngayong taon. Napunta ako ng north ng Luzon, nagpunta ako ng Cebu, nagpunta ako kung saan-saan. Oo, nakapagpahinga ako, pero alam niyo, isa sa realization ko, di ba, ang dami-dami kong lugar na napuntahan, may mga bundok akong naakyat, may mga dagat akong napuntahan, pero wala akong makuhang pahinga kundi sa presensya ng Panginoon. Kaya tandaan natin, di ba, my dear brethren, di ba, don't grow weary in doing well. Huwag tayo namamapagod na maglingkod sa Panginoon kasi alam niyo po, ulit-ulitin ko, walang mas worth it sa mundong to. Walang greatest investment, walang ibang kahit na anong relasyon, o walang kahit na anong bagay na kayang mag-comfort sa atin, kundi ang presensya ng Panginoon. At the same time, walang ibang bagay na worth it hintayin, kundi si Jesus lang. Diba? Walang kahit na anong bagay sa mundong to na worth it hintayin o pag-investan kundi ang Panginoon lang, diba? Kaya why not, diba? Let's give again our heart, our lives to Jesus. Nakatulad nung binigay natin dati, diba? Let's rededicate our lives, let's rededicate our hearts to God, diba? And right now, diba, maging totoo to na may expectancy sa mga buhay natin as we come to God, diba? Ngayon, awitin lang natin to saglit, tong we wait, diba? Alam ko, some of you, alam nyo to. Diba? Pero, can we, give some time to meditate this song?